Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang Eid ay panahon ng pagpapakita ng kaligayahan at pagpapasalamat sa pagkakatupad natin sa pag-aayuno, mga pagdarasal sa gabi nito, gayon din sa sadaka, pagbasa ng Quran, pagtulong sa kapwa, pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal sa kasamaan at iba pang mga gawain na wajib at sunna na itinaguyod natin na espesyal para sa buwan na ito. Pagpasalamat natin kay Allah na natapos na natin ng Ramadan, alhamdulillah, na tayo ay mga buhay pa, na maaring ang Ramadan na ito ay huli na para sa ilan sa atin, at maaari rin naman ang Ramadan na ito ay masusundan pa ng iba pang Ramadan para sa iba sa atin. At syempre, meron ng mga kasama natin, mga kapatid natin na hindi na natapos ang Ramadan na ito o hindi na inabutan ng Ramadan na ito. Kaya para sa mga buhay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, binibigyang diin natin na ang tao ay marapat na maging mapagpasalamat sa lahat ng biyaya na ito na dumaan sa kanya sa nakalipas na Ramadan. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa biyaya at habag ni Allah, sa mga ito ay marapat na kayo ay magbunyi. Marapat na sila ay magbunyi. Ito ay mas mainam pa kaysa sa anumang maipon nila ng mga material na mga bagay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay nagpapahayag ng ating kasiyahan sa araw ng Eid. Hindi dahil sa natutuwa tayo na natapos ng Ramadan, na natapos na ang gutom, uhaw at pagod sa mga araw nito at pagiging abala naman sa mga gabi nito. Tayo ay masaya upang dakilain si Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakagabay niya sa atin tungo sa mga gawaing ito. Na kung hindi lamang dahil sa gabay na ito, ang gabay ni Allah, ay mabibilang tayo sa mga nalilingat at walang pakialam dito. Na sa kasamang palad kabilang dito ang ilan sa mga Muslim na hindi na nga nila pinahalagahan kahit ang Ramadan na pinahalagahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah, "Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah wa litakbirallaha wa tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Sinabi niya na natitipon sa aya na ito ang napakaraming mga fadail o kainaman ng Ramadan na dapat natin ipagpasalamat. Sinabi niya, sa buwan na ito ang buwan ng Ramadan na ibinabari ito ang Quran. Gabay para sa mga tao at malinaw na batayan mula sa patnubay at pamantayan ng tama at mali. Sino mang makasaksi sa buwan na ito ay mag-ayuno. Ngunit sino mang may sakit o nasa paglalakbay ay bayaran niya ito sa iba pang mga araw. Si Allah ay nagdanais para sa inyo ng kadalian sa inyong relihiyon at hindi nagdanais para sa inyo ng paghihirap, upang makumpleto ninyo ang mga bilang ng mga araw at upang dakilain ninyo si Allah sa pagkakagabay niya sa inyo at upang kayo nawa ay maging mapagpasalamat. Gayon din ang ating pagsasaya sa araw ng Eid ay alinsunod din sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lisaimi farhatan, farhatun enda fitrihi wa farhatun enda liqa'i rabbih." Para sa nag-aayuno ang dalawang kaligayahan. Kaligayahan sa kanyang pagputol sa pag-aayuno at kabilang ang Idul Fitr na panahon ng pagpapakita ng kaligayahan na ito sa pagkakakumpleto niya sa pag-aayuno. At syempre sa kabilang buhay, kaligayahan para sa nag-aayuno kapag nakaharap na niya ang kanyang Panginoon na maggagantimpala ng buong gantimpala sa pag-aayuno na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magdiwang tayo dahil tayo ay naging abala sa isang buong buwan na tayo ay nasa ilalim ng habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magsaya tayo. Alhamdulillah, tayo ay ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging kabilang sa mga matiisin sa mga gawaing pagsamba rito. At kapansin-pansin na napakaraming mga tao sa panahon ngayon ang nagsasabi na naging napakabilis ng Ramadan na ito kung ihahambing sa mga nakalipas na Ramadan. At ito ay nakakabahala. Nakakabahala unang-una na maaring ang tao ay ganito ang kanyang pakiramdam dahil hindi niya talaga
nagugol ang kanyang oras sa tamang paggugugulan ng mga gawaing pagsamba sa Ramadan, o maaring ito ay magiging isang tanda na sa nalalapit na pagdating ng araw ng paghuhukom. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tatakarabuz zaman, na magiging mabilis ang paglipas ng panahon, at ito ay may iba't ibang interpretasyon, kabilang na nga rito ang pakiramdam ng tao na napakabilis nga ng paglipas ng panahon para sa kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa pa sa dapat natin pagpasalamat kay Allah ay ang ating paggugugol sa Ramadan, sa pag-aayuno at Quran. Nang dalawang ito ay magiging tagapamagitan natin kay Allah sa araw ng paghuhukom. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abd." Yaqulu ay Rabbi inni mana'tuhu at-ta'am. Yaqulu siyam, Rabbi inni mana'tuhu at-ta'am. Ang Quran at ang pag-aayuno ay darating sa tao upang mamagitan sa araw ng paghuhukom, at sasabihin ng pag-aayuno, Panginoon ko, ipinagbawal ko sa iyong alipin ang pagkain. Mana'tuhu at-ta'am wa syahawatu bin nahar. At pinagbawal ko rin sa kanya ang kanyang mga pagnanasa. At gayon din ang Quran naman ay darating at sasabihin niya, Mana'tuhu nawma bil layl. Ako ay nagbawal naman sa kanya ng pagtulog sa gabi. Nang dalawang ito ay darating sa araw ng paghuhukom na sasaksi at magiging tagapamagitan para sa sinumang nagsabuhay ng dalawang ito. Ang pag-aayuno at pagbasa ng Quran, at higit sa lahat, pagkakabisado ng Quran at pagsasabuhay nito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, binibigyang diin tuwing ng araw ng Eid ang lubos na pasasalamat kay Allah sa kanyang mga biyaya, dahil ito ang magdudulot sa atin na tayo ay magpakumbaba sa kanyang mga biyaya, na hindi tayo magmamalaki rito at mag-aakala na tayo ay karapat-dapat lamang dito, kaya natin ito nakamit. Sa halip, ay mapagtanto natin ang mga ito ay pawang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na ibinibigay niya sa sino mang kanyang naisin, na hindi tayo bumibilib sa ating mga sarili, sa ating kabanalan o pagiging matuwid, nang sa gayon ay hindi tayo matulad sa mga tao na nagsasabi na tuwing nang sila ay palalahanan na magpasalamat sa biyaya ni Allah. Halimbawa niyan, tulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol kay Karun, na bagaman kabilang siya sa nasyon ni Musa alayhis salam, ay mas pinili niya ang pumanig kina Paraon at sa mga hindi mananampalataya. Sinabi niya, Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sinabi niya ng anumang nakamit niya ng mga material na bagay ay nakamit niya dahil sa kanyang kaalaman o dahil sa kanyang galing o dahil sa kanyang uhusay. Kaya sinabi ni Allah, Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu minhu wa akhtara jam'an. Sinabi ni Allah, hindi ba niya nalalaman na winasak ni Allah ang mga nauna sa kanya na mas makapangyarihan pa kaysa sa kanya at mas mayaman. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maging mapagpasalamat palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala, lagi maging ito man ay sa pagkalipas ng dakilang araw, mga dakilang araw katulad ng Ramadan o kahit sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Alhamdulillah. Dahil ang pagpapasalamat kay Allah ay isa sa mga bagay na inobligan niya sa mga mananampalataya. Katulad ng kanyang sinabi, Fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Alalahanin ninyo ako at aalalahanin ko kayo. Magpasalamat kayo sa akin at huwag kayong mawalan ng pananampalataya sa akin. Na inuugnay ni Allah ang pag-aalala sa kanya at ang pananampalataya sa pagpapasalamat sa kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat tayong maging mapagpasalamat kay Allah dahil ang gusto ni Satanas ay ang hindi tayo magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay mawalan ng pananampalataya sa Kanya. Dahil kung sa konteksto, kung ang pasasalamat ay kasing kahulugan ng pananampalataya kay Allah, ang kawalang pasasalamat kay Allah ay kasing kahulugan ng kawalang pananampalataya sa Kanya. Kaya nga sinabi ni Satanas, nang siya ay sinintensyahan na ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, Qala Rabbi bima agwaytani, la azayyanna lahum fil ardi, wala ugwayyannahum majmain. Sinabi niya, dahil ako ay iniligaw mo, aking Panginoon, tiyak na pagagandihin ko ang pagsuway para sa kanila sa mundo at ililigaw ko silang lahat. At ililigaw, ang unang pagliligaw na gagawin ni Satanas sa tao ay ang pagtatanim sa kanila ng kawalan
ng pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pag-uugnay sa pananampalataya at pagpapasalamat sa kanya, sinabi niya, wa idhadana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Alalahanin ng ipinahayag ng iyong Panginoon, kung kayo ay magpapasalamat, ay daragdagan ko pa kayo. Nang idadagdag dito ni Allah sa mga mananampalataya, unang-una ang gabay, at pangalawa ang mga gantimpala na matatanggap nila. At totoo rin ang kabaligtaran nito sa susunod na bahagi ng aya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. At kung kayo ay hindi mananampalataya, na mangangahulugan din na kung kayo ay hindi magpapasalamat, tunay ng aking parusa ay matindi. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pinakamainam na pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagiging matuwid kahit hindi na Ramadan. Dahil tunay na ang ating Panginoon ay si Allah subhanahu wa ta'ala, ang buhay at hindi namamatay, na siyang Panginoon sa Ramadan at kahit hindi Ramadan. Samantalang ang Ramadan ay isa lamang bahagi ng ating mga buhay, kahit gaano pa kalaki ang mga biyaya na matatagpuan sa mga araw nito. At panghuli mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pananatili sa pagiging matuwid kahit hindi Ramadan, ang siyang iniutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung gagawin natin o isa sa buhay, tayo ay magiging karapat-dapat sa kanyang gabay at iba pang mga gantimpala sa mundong ito at sa kabilang buhay. Sinabi ni Allah, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tunay na ang mga nagsabi na ang kanilang Panginoon ay si Allah at sila ay nagpakamatuwid. Ibig sabihin sila ay nagsikap na manatiling Muslim. Bababa sa kanila ang mga anghel sa araw, sa oras ng kanilang kamatayan, at ang mga anghel na ito ay darating sa kanila ng banayad at magsasabi sa kanila, huwag kayong matakot at huwag kayong malungkot. Bagkus ay tanggapin ninyo ang gantimpala at mabuting balita ng paraiso na ipinangako sa inyo na mga matutuwid. Alhamdulillah. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pagtatapos ng Ramadan na ito, ng mabiyayang buwan na ito ng Ramadan, sa unang araw na ito ng Shawwal, gawin natin ang pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala na para bang katulad ng pag-ikot ng dugo sa ating mga katawan at paghinga natin sa paglabas ng hangin sa ating mga ilong at sa ating mga bibig at iba't iba pang mga normal na gawain ng tao sa kanyang buhay. Ang pasasalamat ay walang idudulot, liban na lamang sa kabutihan, at ang hindi paggawa nito ay magdudulot ng lahat ng kasamaan. Pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala na bahagi ng ating pananampalataya sa Kanya.